ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato ng kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Ako po si Les Narciso at ito ang programang Maynila, ito ang Pilipinas, dito sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maynila, Maynila, ito ang Pilipinas! Sa ulo ng ating mga balita, mga nagbabalik Maynila matapos ang bakasyon, tuloy ang dagsa sa mga terminal, pantalan at paliparan. Maynila, Maynila, ito ang Pilipinas! Mga kaso ng atake sa puso, stroke at hika, tumaas ayon sa Department of Health. Maynila, Maynila, ito ang Pilipinas! Bilang naman ng mga naputukan nitong holiday season, bumaba ayon sa ahensya. Maynila, Maynila, ito ang Pilipinas! Mga aktibidad kaugnay ng pista ng Jesus Nazareno umarangkada na. Maynila, Maynila, ito ang Pilipinas! Pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, binabantayan ng FIVOLCS. Maynila, Maynila, ito ang Pilipinas! Full digitalization target ng LTFRB ngayong 2026. Maynila, Maynila, ito ang Pilipinas! At presyo ng mga produktong petrolyo kasadong tumaas sa Martes. Maynila, Maynila, ito ang Pilipinas! Sa detalye ng ating mga balita, patuloy ang pagdating ng mga pasahero sa mga bus terminal, pantalan at paliparan matapos ang mahabang bakasyon nitong holiday season. Ayon sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, umabot na sa 2.7 million
ang mga biyaherong dumagsa sa PITX sa umpisa ng bagong taon. Mahaba naman ang pila sa bilihan ng tickets sa ilang pantalan, partikular sa Calapan Pier sa Oriental Mindoro dahil sa dami ng mga pasaherong sasakay ng barko pabalik ng Maynila. Sa NAIA, tuloy-tuloy rin ang dating ng mga biyahero na karamihan ay sakay ng domestic flights. Balik trabaho na bukas ang mga empleyado sa tanggapan ng gobyerno at maging sa mga pribadong kumpanya. Maynila, ito ang Pilipinas! Iniulat ng Department of Health ang patuloy na pagtaas ng mga kaso ng atake sa puso, stroke at hika nitong holiday season. Sa datos ng ahensya, 349 ang kabuang kaso ng non-communicable diseases simula December 21 hanggang January 2, 2026. Higit 200 dito ang nagkaroon ng acute stroke na pangunahing dahilan ng pagkamatay, habang 75 ang nagkaroon ng acute coronary syndrome at 49 na kaso naman ang bronchial asthma. Mas mataas ito ng 7% kumpara sa kaparehong panahon ng surveillance noong 2024 patawid ng 2025 na may 319 cases. Karamihan sa kaso ng acute coronary syndrome ay nasa edad 50 pataas. Nasa edad 40 hanggang 79 naman ang pinaka naapektuhan ng acute stroke. At mga batang hanggang 9 na taong gulang ang pinakaapektado naman ng hika. Maynila, ito ang Pilipinas! Sumampa na sa higit 600 ang bilang ng mga biktima ng paputok nitong holiday season. Sa datos ng Department of Health, nakapagdala ng 655 na mga kaso ng fireworks-related injuries simula December 21, 2025 hanggang January 3, 2026. Pero ayon sa ahensya, mas mababa yan ng 20% kumpara sa naitala sa kaparehong panahon noong 2024. Pinakamarami rin ang mga nabiktimang menor de edad. 351 ang edad 16 pababa at 19 dito ang kinailangang putulan ng kamay o daliri. Nanguna pa rin ang kwitis, 5-star at mga ditukoy na paputok na ikinasugat ng mga biktima. Maynila, ito ang Pilipinas! Sa ibang balita, umabot sa 2,000 replika ng Jesus Nazareno ang binasbasan sa labas ng Minor Basilica at National Shrine of Jesus Nazareno sa Quiapo, Maynila kahapon. Pinuno ng mga deboto at kanilang mga replika ang mga kalye sa lugar para tumanggap ng agwa bendita at mag-alay ng panalangin at panata. Bahagi ito ng serye ng mga aktibidad bago ang traslasyon o ang taunang prosesyon ng Jesus Nazareno tuwing Enero 9. Nagpatupad ng no vendor policy ang mga otoridad sa kasagsagan ng pagbabasbas. Maynila, ito ang Pilipinas! Sa kaugnay na balita, aabot sa 15,000 pulis ang ipakakalat ng Philippine National Police sa traslasyon kaugnay ng pista ng Poong Jesus Nazareno sa January 9, 2026. Ayon sa Manila Police District, ito ay para matiyak ang seguridad sa isa sa pinakamalaking annual religious gathering sa bansa. Kaugnay nito, magbubukas naman ng mga alternatibong ruta dahil sa mga kalsadang pansamantalang isasara para bigyang daan ang prosesyon. Naglabas na rin ang PNP ng listahan ng mga ipinagbabawal na gamit para sa mga lalahok sa traslasyon. Maynila, ito ang Pilipinas! Patuloy ang pag-aalboroto ng Bulkang Mayon base sa obserbasyon ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Base sa huling datos ng PHIVOLCS, nakapagtala pa ng 43 rockfall events mula alas 12 ng hating gabi ng January 2 hanggang alas 12 ng hating gabi ng January 3. May naitala ring isang volcanic earthquake at patuloy ang sulfur dioxide emissions na 288 tons kada araw. Patuloy na ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone at kanselado pa rin ang mga aktibidad sa paligid ng bulkan.
Enero a 1 nang itaas sa Alert Level 2 mula Alert Level 1 ang Bulkang Mayon. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Sa iba pang balita, target ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board ang full digitalization ng lahat ng transaksyon ngayong 2026. Ayon kay LTFRB Chairperson Vigor Mendoza II, kabilang narito ang aplikasyon, verifikasyon at iba pang transaksyon tulad ng petitions at motions. Kaugnay nito, inaayos na rin ng ahensya ang online platform para maging mas user-friendly, katulad ng paglalagay ng Certificates of Public Convenience at Provisional Authority para sa mga pampublikong sasakyan. Oras na maipatupad, inaasahang mababawasan na ang problema sa fixers dahil magiging diretso at mabilis na ang mga transaksyon sa pamagitan ng online system. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Taliwa sa inaasahang rollback, namumuro daw hong tumaas ang presyo ng diesel at kerosene ngayong linggo. Ayon sa oil industry sources, 30 sentimo hanggang 50 sentimo ang posibleng dagdag sa diesel, habang 20 sentimo hanggang 40 sentimo sa kada litro ng kerosene. Posible namang walang paggalaw o bumaba ng 10 sentimo ang kada litro ng gasolina. Bukas malalaman ang pinal na oil price adjustment na bunga umano ng geopolitical sentiment, inaasahang oversupply, mahinang demand expectations lalo sa major consumers gaya ng China. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Pilipinas ang oras, alas 7:14 ng umaga. Ang oras na yan ay hatid sa inyo na... Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Unboxing MXV Tea. This is a unique combination of mangosteen and pandan. Each box has 20 tea bags that can be steeped to 1 glass or up to 1 liter of water. Enjoy it hot or cold. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit,
madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat. Amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat. Amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat. Amoy good vibes. Good morning, sunshine. I hope that you're well. Honey, I missed you last night when I fell. Good morning mga ka-MIP! Kumusta ho kayo ngayong unang linggo? Ayan, sa buwan ng Enero taong 2026. Uy, Happy New Year sa lahat! Kumpleto ho ba ang parte ng ating katawan pagkatapos salubungin ang bagong taon? Sana naman ho, ano? At kumusta ba ang naging pagsalubong sa bagong taon? Kasama ba kayo dun sa mga puno ng pag-asa? Ayan, ang pagsalubong sa 2026? Or kasama dun sa mga hindi daw kagandahan yung nakikita para ngayong taon? Good morning, sunshine. Kasama rin ba kayo sa mga gumawa ng New Year's resolution? Be near until I can tell. Ano ba yung mga plano ninyong pasimulan ngayong bagong taon? I hope what they see. Uso yan kapag ganitong panahon, pero ang sabi nga, naku, hindi naman hindi naman natutupad, hindi nagagawa. Puro umpisa lang. Pero iba rin naman talaga, no, na kapag sasapit yung bagong taon, mayroon tayong mga goal, ayan, mayroon tayong mga gustong gawin at gustong ma-accomplish, ano, para ngayong sa panibagong taon. At maganda, sabi nila, halimbawa, magda-diet, o aminin nyo, una yan doon sa mga New Year's resolution ng karamihan, ano. Siyempre naman, pagkatapos ba naman nating mag-fiesta sa mga handaan nitong holiday season, malamang yan talaga ang nangunguna sa ating New Year's resolution, ano, nasisimulan mag-diet. Ilang kilo ho ba ang nadagdag sa timbang pagkatapos nitong panahon ng Kapaskuhan? Pero alam niyo, sabi nila, kapag may gusto kang gawin, hindi naman kailangan maghintay ng New Year. So kahit halimbawa, hindi mo nagawa ngayong January, hindi mo napasimulan, kahit Pebrero na, pwede pa rin yan. Good morning, sunshine. I will. Yan, wag mawawalan ka, mawawalan ka agad ng ano bang tawag dito? You won't believe. Nadi-discourage ka agad, ano? Still the same. Kapag hindi, halimbawa, kung magda-diet ka, naumpisahan mo ng mga unang linggo, You're extra. tapos yung sumunod na linggo, naku, may handaan. Nasira ang diet. Okay lang yan. Simula ulit. Parang naalala ko yung sa MPC. Ayan, ma-share ko lang ho. Kapag nagme-merienda kami ng medyo healthy, ayan, mga salad. Day 1 daw yon ng diet. Ibig sabihin, puro day 1, hindi na natapos kaka-day 1.
Pero ano ho ba ang pinasimulan nyo na o naisip nyo ng Balik Alindog program? Ayan. Good morning, sunshine. Yung iba daw, nako nag-uubos pa ng handa. Sa bagay, sa palagay ko, totoo yan. Lalo na dun sa mga marami talagang inihanda dito sa pagsalubong ng bagong taon. Marami sa atin ang talagang binobonggahan yan, yung mga handa. Bukod doon sa 12 klase ng bilog na prutas, meron pang iba na anong tawag nila doon? Prosperity Ball, di ba? Ayan, kaya ako'y naniniwala na marami pang natira dyan sa inyong mga refrigerators. Dahil kasama rin ako dyan. Imagine niyo ho, hindi ako masyadong naghanda dahil bukod sa tatatlo kami sa bahay at walang inaasahang bisita, aminin ninyo, pagkatapos nung salubong, ang hirap pagkasyahin sa ref ng mga natira kapag marami kang handa, di ba? So ayan, para practical tayo, konti lang at para ilang araw lang din. Oy, speaking of ilang araw ha, ayan, mayroong news item dito na sinasabi ng mga health official na yung pag-iinit, ayan, ng mga natirang pagkain ay nasa 3 hanggang 4 na araw lang daw ang dapat na itagal sa mga ref. Ayan, at mabuti kung yan ay nasa freezer. So, kung hanggang 4 na araw, pasok pa hanggang ngayong araw. Ano ho? Nasabi ko yan kasi meron pa rin kaming fruit salad sa bahay. Wala kasing hilig yung makasama ko sa bahay. Imagine niyo, isang fruit cocktail lang yung ginamit ko. Tapos hanggang ngayon, mayroon pa mga nasa kalahati pa dahil ako lang ang kumakain. Pero okay ho yan ha. Balikan natin yung New Year's resolution. Importante naman ang health and wellness. Kaya kahit hindi pa New Year, dapat ay lagi nating prioridad ang ating kalusugan. Dahil sabi nga, prevention is better than cure. So, dapat maingat tayo sa ating mga kinakain. May regular exercise. Dahil magastos ho ang magkasakit. Ano ho? Ayan, and speaking of gastos, kasama rin ba sa inyong pinaplano yung pang-pinansyal? Speaking of pang-pinansyal, may natira ba? May natira ba dun sa mga tinanggap na bonus nitong Disyembre? O dun sa mga napamaskwan? Siguradong ang paldo ngayon ay yung mga nanay. Ano ho? Hawak ng mga nanay yung mga aginaldo na ipinagkaloob sa kanilang mga anak. At para yan ipunin. Tama ho ba, mga mami? Tama ho yan. Ipunin ninyo para pwedeng gastusin sa pambili ng gamit sa pasukan. Ginagawa ko ho yan dun sa mga kapag may gift certificates. Para hindi ka na mamumroblema pagdating ng Hunyo. Ayan, natutunan ko yan. Turo yan ng aking ninang Milky Regunan. Yung iba ay nagsisimula ring mag-invest kapag ganitong panahon, ano? Habang yung iba naman ay may mga planong biyahe, kaya simulan ang pag-iipon. Teka, speaking of biyahe muna, marami sa ating mga kababayan ang pabalik pa lang ng Maynila. Kasama ba kayo doon sa tamad pa? Ayaw pang bumalik sa trabaho bukas. Siyempre, ganun talaga yung pakiramdam kapag galing ka sa mahabang bakasyon. Ano ho? Pero siyempre, dapat rin nating isipin, kailangan nating kumayod muli. Ayan. Maraming gastusin, maraming bayarin. Siyempre, mag-uumpisa na naman yan ng Enero. Mula sa kuryente, tubig, matrikula, bahay,
pagkain, ayan. At yung pang-araw-araw na pamasahe, ano ho? They say I'm suits me. So maraming gastos, kaya kailangang magtrabaho o dun sa mga walang trabaho, dapat ang target ay magkatrabaho ngayong taon. Ano ho? Maynila, Maynila, ito ang Pilipinas! Kanina may nabasa akong article, ang sabi ay problema pa rin talaga yung availability ng mga trabaho. Bagamat marami naman yung mga nagkatrabaho. Kaya yan ho yung ang sabi kasi nung iba, hindi kasi match halimbawa, itong mga available na trabahong ito, hindi naman uubra sa akin kasi hindi yan yung tinapos ko, hindi yan yung pinag-aralan ko. Kaya nga ho ang sabi nila, kailangan rin nating i-upgrade, mag-upscale yung mga skills na alam natin, pwede pa nating dagdagan para umakma dun sa mga available na trabaho. Ano ho? Wag nang magdahilan. Sasabihin ako, magastos, mag-aaral ulit ng mga skills na yan. Alam nyo, online, kung matyaga lang kayo, ay makakakuha kayo ng mga bagong skills. Totoo yan. At may mga libre, ha? Good morning, sunshine. I wish for your heart. There's Kung marami tayong panahon sa paggamit ng social media, magagawa ho natin yan. Nabanggit ko yan. all that you mean. Kasi nakapag-avail ako nung sa UPOU nila, yung mga program nila. Parang ilang buwan ba yun? Na libre ho yun. Magre-register ka lang, tapos ilang beses ba ako nag-online? Parang mga 2 beses kada linggo, 1 beses nga lang yata. Hindi ko na matandaan. Nag-aral ako ng graphics. Lalo na, in demand ho yan ngayon, ha? Dahil napakatindi ng social media sa Pilipinas. Ano ho? Mapapakinabangan nyo ho yan. At pwede rin niyang pagsimula ng hanap buhay. Kung hindi man kayo magkatrabaho, makapagsimula kayo ng negosyo. Gamit ang online platform. Sabi nga ha, kapag gusto may paraan. So sikapin natin ha, lalo na dun sa mga walang trabaho. Na magawa ng paraan na kumita tayo ngayong 2026. Maynila, Maynila, ito ang Pilipinas! Maraming salamat sa ating mga ka-MIP, ang ating suki ng mga nakaraang taon at sasamahan tayo hanggang ngayong taon. Tama ho ba? At sa mga susunod pang taon. Ano ho? Ano ba ang ating mga aabangan? Nako, simula bukas, siguradong balik na naman ang ingay sa politika, ang iba't ibang issue. Ano ho? Medyo nakapahinga tayo nitong holiday season. Medyo magaan lang, puro tayo vacation mode. Nakapagpahinga rin ho ba kayo na totoong pahinga? Mahaba-haba yun, higit 2 linggo kung hindi ako nagkakamali. Kasi baka yung iba tumodo talaga na bakasyon, lahat gagawin ko. Todo puyat, todo party. Kasi ako, tumodo ako dun sa mga 8 oras na tulog. At totoo namang napakasarap sa pakiramdam, para pagbalik sa trabaho ay ready ang katawan, ang isipan, dahil na-refresh. Sana kayo rin ho. Nako, kaya yung ating mga kababayan na medyo na-stress ngayon dahil siksikan, mahabang pila sa terminal, sa pier, sa airport. Chill lang. Expected naman ho yan. Pero siguro hindi, kasi mahaba pa yung may ilang araw pagkatapos nung January 1, di ba? 2, 3, 4. May 3 araw, so siguro mahahati naman dun sa mga araw na yon yung mga pasahero. Hindi kagaya dati na talagang halimbawa January 1, 3 may pasok na. So mayroon lang 1 araw, January 2 lang para bumiyahe. Inaasahan natin, sana naman ay
hindi ganoon na karami, ano? Yung siksikan, bagamat nakita ko nga sa social media, lalo na dyan sa amin, sa Oriental Mindoro, ganyan lagi ang sitwasyon kapag ganitong panahon. Kapag ganitong panahon at kapag Holy Week, ano ho? Yung dagsa ng mga tao ay talaga namang todo pauwi at kapag ganitong pabalik na. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! So, ingat-ingat lang ho, ha? Lalo na dun sa mga magmamaneho. Yung traffic ay, sabi nila, totodo yan ngayon hanggang mamayang gabi at hanggang bukas pa ng madaling araw. Kaya, magbaon ng mahabang pasensya. Pilipinas ang oras, alas 7:32 ng umaga. Ang oras na yan ay hatid Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno
the women who are beaten and abused. It's Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Eto sabi ni ating Teresita Atienza, ngayon tuloy ko na pag-walking exercise. Puro ako umpisa every year, ngayon gagawin ko na talaga whole year. Ayan, good luck po. Go, go, go. Aling Teresita, kaya nyo yan. Sabi naman ni Simeon Bautista, ang una dapat magkaroon ng New Year's resolution yung mga taong gobyerno na bawat isa sa kanila masasabi sa sarili, hindi na ako magnanakaw. Agree din tayo dyan. Sana naman pagkatapos ng sangkaterbang issue at kontrobersya na kinaharap ng bansa, at patuloy na iniimbestigahan itong usapin sa maanumalyang mga flood control project. Sana naman ay makaramdam na tayo ng pagbabago. Kaya may nagsabi pa nga dito, dapat palaging may pag-asa. Kasi marami sa ating mga kababayan ang nawawala na ng pag-asa sa Pilipinas eh. Pero syempre, may mga kababayan pa rin tayo na laban lang. Ayan, ang panawagan nila ay dapat ay maging parte rin tayo ng pagbabago, ng reforma. Kanina pinag-uusapan natin yung health. Ayan, dapat pala nating isama ang mental health dahil alam nyo ho ba na nito palang holiday season, ang sabi ng Department of Health ay umabot sa halos 1,000 yung mga tawag na natanggap dyan sa mental health hotline. Mula December 21 hanggang January 2, 961 ang nakipag-ugnayan sa National Center for Mental Health Crisis Hotline. At batay sa datos na yan, mas tumaas ho yung tawag na yan noong December 30 dahil sa mga issue sa relasyon at mental health. Kaya may paalala ho ang DOH sa publiko na maging sensitibo at maunawain doon sa ating mga kababayan na nakararanas ng problema sa mental health. Ayan, hanap po tayo ng kausap sa ating pamilya, mga kaibigan. At kung walang-wala talaga, ayan, nariyan ho ang mental health hotline. And speaking of 2026, ayan, may survey ho ang Pulse Asia na nagsasabing ang gusto ng mga Pilipino na tutukan ng pamahalaan ngayong taon ay yung pagbaba ng presyo ng pagkain, paglaban sa korupsyon at paglikha ng mas maraming trabaho. Sa bagay, expected natin yan, Siyempre naman, parang iniisip ko kung may mga pagkakataon ba na nagbabalita tayo na bumaba yung presyo ng pagkain kasi ang madalas na babalita talagang natatandaan natin palaging pagtaas ng presyo talaga. Kaya nga 'di ba yung inflation isa yan sa tinututukan, yung mabilis na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Given ang corruption, syempre, tuloy-tuloy yung laban dyan. At ayan, syempre, mas maraming trabaho kasi pag maraming trabaho, kapag may trabaho ang maraming Pilipino, medyo mas may pagkakataon, may opportunity na mabawasan yung insidente ng kahirapan. Dahil kapag may trabaho, syempre, may makakain ang pamilya. Sana nga ay magawa ng paraan yan sa tulong ng hindi lang ng gobyerno ha. Ayan, sabi naman may magkatuwang ang pamahalaan at ang pribadong sektor na matugunan yung mga problema natin. Kanina nga ang sabi ay ang target rin ng Department of Agriculture yung tuloy-tuloy na implementasyon ng benteng bigas na mapalawak pa, masustain
sa buong taon. Ayan, ngayong taon. Sana nga ay magawa yan at sana talagang maibaba dyan sa halagang yan yung presyo ng bigas dahil mataas yung produksyon. Ano ho? At hindi dahil sinasubsidize ng gobyerno. Kasi kung okay, nakakapag-provide nga tayo ng 20 pesos kada kilong bigas, dahil pinupondohan, so pinaglalaanan pa ng budget yan, ano? Mas maganda yung talagang napapababa kahit hindi 20. Kasi sabi nga nila actually imposible na talaga yung 20 pesos sa panahong ito na talaga namang lahat ay tumataas. Tumataas ang presyo ng abono, ng binhi. Kaya sana ay tumodo rin yung suporta sa ating mga magsasaka, yung tunay na suporta para mapalakas yung kanilang produksyon. Sana ay mas matutukan pa ang sektor ng agrikultura, matugunan yung pangailangan ng ating mga magsasaka. At maging tuloy-tuloy yung mga programa ng pamahalaan para sa kanila. Hindi yung hindi ganon karami yung mga ayuda, mga assistance, tapos 'di ba na sila pa yung kadalasang naapektuhan kapag mayroong mga kalamidad. Na ang sabi nga nila hindi naman yan sa isahang tulong mula sa gobyerno ay agad silang makababangon. Kaya kailangan ay tuloy-tuloy yung pag-assiste sa kanila. Ayan, at syempre sa issue ng korupsyon, ang isang patuloy na tututukan ngayong taon ay yung usapin sa mga irregularidad. Bukas ay nakatakda ng lagdaan ni Pangulong Marcos ang pambansang pondo sa susunod na taon, ngayong taon. Reenacted budget na tayo mula January 1 hanggang 4, baka hanggang bukas pa. Bukas, ayan, mapipirmahan na ang national budget. Abangan natin dahil yung nilalaman yan dahil may mga ilang question pa rin yung ating mga kababayan gaya ng lumabas sa balita na di ba ang sabi ng presidente ay walang pondo muna sa flood control ngayong taon pagkatapos nga nung naging issue dun sa mga substandard at ghost projects. Pero ang binabanggit ay mayroong 2.49 billion pesos na pondo para sa flood control related projects ng DPWH. Sige, lilinawin natin yan dahil ang sabi ng presidente actually hindi naman masi-zero talaga yung pondo sa flood control projects. Mayroon pa daw hindi nagastos noong 2025 kung hindi ako nagkakamali na yun yung gagastusin para sa mga proyektong yan ngayong taon. So mag-aabang tayo ng paglilinaw ng palasyo at ng iba pang kaukulang ahensya o DPWH, DBM. Ayan, siguro bukas maririnig natin yan kapag nalagdaan na yung pambansang pondo. Ayan, at ang isa rin sa inaabangan ay yung mas maraming itatayong classrooms ngayong taon dahil nasita rin na noong nakaraang taon ilan lang yung classroom samantalang ang Department of Education ang taunang may pinakamataas na budget. Saan nga ba nagkakaproblema? Dati ay yung availability ng mga lugar na pagtatayuan ng mga paaralan, school buildings, classrooms. Sana naman ay magawa na ng paraan. Kasi yung ating mga kababayan hindi talaga naniniwala kapag yung ating mga ahensya may binabanggit na mga problema o may binabanggit na mga dahilan kung bakit hindi naisa sa katuparan yung mga proyektong yan. Kasi syempre, sasabihin ng ating mga kababayan, kayo yung nasa gobyerno, dapat gawan nyo ng paraan yan, di ba?
Kaya nga may tinatawag na whole of government approach. So kung ano man yung mga hadlang, baka naman. Baka naman pwedeng gawa ng paraan. Usap-usap na lang kayo. Ano ho? Maynila, ito ang Pilipinas. Magbabalik po ho ang Maynila, ito ang Pilipinas. Ang ating oras, alas 7:47 ng umaga. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Maynila, ito ang Pilipinas. Oy, shoutout muna tayo dun sa ating mga ka-MIP na maagang nagpadala ng kanilang mga mensahe. At syempre, bumabati ng Happy New Year pa rin. Francisco Antonio Ramirez Garcia, si Rider Tech, sabi niya, shoutout po, nanonood kami dito sa Imus, Cavite. Si Kuyang Jerry Rendon, ating Lourdes Bacani, oy, sabi niya Happy Three Kings. Tama ba ang Three Kings ay sa January 6? Kung hindi ako nagkakamali, ayan, parang ang Three Kings ay 12 days pagkatapos ng Christmas. Tama po ba ako? Yung pagdalaw ng 3 hari. Ayan. Si Ronald Salazar, nanonood rin sa atin mula dyan sa Tarlac. Teka, ang dami pala. Na-refresh ko biglang okay, hanapin natin. Ayan. Si Pastor Frederick Omania dyan sa Florida Blanca, Pampanga. Si Jason Baldemoro, sabi niya, paki-shoutout naman ang aking lang, biglang nawala. Pinapa-shoutout niya yung kanyang pamangkin ba yun? Tama ba na pabalik ng Maynila? Ayun, tama.
Shout out sa pamangkin ko, ingat pabalik ng Maynila, galing Mindoro, si Kisha Palseso. Sabi ni Arnold Reyes, masaya rin kami dito sa Isabela, nagpaputok ng ilang pirasong kwitis. Sabi ni Ate Teresita, kami rin 3 lang, nag-order na lang kami ng pagkain. At naubos na daw hanggang kahapon, ay buti naman. Good morning po, Michelle or Michael Cordero. Happy New Year, Andres Junior Dalisay. Nanonood rin sa atin mula dyan sa Imus, Cavite. Si Romel Castro, Arman de la Cruz, dyan sa 13 Martires, Cavite. Si Beth Gray. Michael Jan Vingno, Barangay Kamingawan, Kabangkalan City, Negros Occidental. Maupay nga aga, Melvin Letrodo. Sabi niya, maulan lang po dito ngayon sa Leyte. Ano po? Sabi ni Aling Teresita, subsidize yung 20 pesos na bigas, sana lang binibili ng gobyerno sa local farmers. Sabi rin ni Serna Villanueva, ayan, tuloy-tuloy lang ang laban sa korupsyon at ibaba ang presyo ng bilihin. Nanonood siya mula sa Valencia, Bukidnon. Good morning po and Happy New Year sa inyo dyan. Okay, dun sa ilang mga lugar pala na hindi pa natatapos ang mga ganap ngayong Enero dahil maraming mag-fiesta. Siyempre, isa sa pinaghahandaan, alam natin yan, sa Cebu City, ang sinulog. January 18 ang kanilang pagdiriwang. At may ilan pang, kasi nitong nakaraang araw ay may ibinalita tayong mga proklamasyon dahil dun sa mga kapistahan, founding anniversary, sa ilang mga lungsod, bayan, mga probinsya. Bukas, tama January 5, bukas pala ay founding anniversary, kaya special non-working day dyan sa Bawang, La Union. Sa Corimao, Ilocos Norte sa January 18, sa Carigara, Leyte, January 26. January 20 sa Lipa City, mayroon silang Coffee Festival. January 19 sa Pagadian City para sa kanilang Pasalamat Festival. January 23, ayan, sa Lalawigan ng Bulacan, First Philippine Republic Inauguration Anniversary. January 9 ay special non-working day din sa Coronadal City, North Cotabato para sa selebrasyon ng kanilang 86th founding anniversary at 2026 Coronadal Hinugiao Festival. Sa January 31, sa Lian, Batangas, Liberation Day. January 16, Batangas City Fiesta. At January 27, Tantangan, South Cotabato para sa kanilang founding anniversary din at Kulitangtang Festival. Si Nathaniel Ravelo. Ayan. Good morning, let's shout out po sa Lilian Agdigos ng Batak, Ilocos Norte. Sana doble higpit din ang COA sa pag-audit ng mga submitted report ng mga government project. I-double check din kung totoong completed na, sabi ni ating Lourdes Bacani. Maraming salamat po. Happy New Year sa mga taga
Bangi, Ilocos Norte, Naragsak, Abaro, Tawen. Tama ba yung aking pagkakabasa niyan? Sabi ni Filimon Mamuad na ngayon ay nasa Toronto, Canada. Sa Calamba, Laguna, si Jose Elmer Ramirez at si Mel, ayan, bumabati rin ng Happy New Year. Okay, teka, may silipin ko yung nasa Facebook, ha? Eto. Si Ruben Paulite, sabi niya, maganda ito. Ang New Year's resolution ko po, mag-ipon para may madukot kapag may pangangailangan. Tama ho yan. Dapat ganyan tayo lahat, ano? Si Margarita Guevara, good morning po and Happy New Year. Si Perez Siglin, Kuyang Willie Relador, na bumabati ng happy birthday kay Miss K. Happy birthday, Miss Karen Oyong. Revelito Magallones dyan sa Kalibungan, Victoria Tarlac. Ramon Abadillo sa Santa Rosa, Laguna. Raul Destacamento, maulan daw sa Sorsogon ngayon. Good morning po, Happy New Year. At syempre may pahabol na pagbati ng magandang umaga at Happy New Year si Chofilo. Ayan. Kuyang Chofilo. Mula sa home of the Giant Lanterns, the city of San Fernando, Pampanga. Ay, naku, may election pala tayo ngayong taon. Oho, ang barangay at sangguniang kabataan elections na ipinagpaliban noong nakaraang taon at gagawin ngayong, tama ba, unang linggo ng November. Double check ko ha. Basta, kung hindi magbabago ulit, ay may election tayo ngayong taon. Ayan, ang barangay at sangguniang kabataan elections. At kaugnay niyan ay tuloy na ho, nagpapatuloy na ulit yung nationwide voter registration ng Commission on Elections. Magparehistro ho tayo dun sa mga hindi parehistrado at dun sa mga kabataan na pwede nang bumoto sa SK. Yung pahabol ni Lavinia Tamina. Ang magandang business po ngayong 2026, mind your own business. Okay yun Pero kapag mga sa gobyerno, dapat may pakialam ho tayo. Ano ho? Dapat kasama tayo sa mga nagbabantay. At syempre ngayong 2026, sana naman mas magandang serbisyo sa mga Pilipino. Ano ho? Okay, maraming salamat sa inyong pagtutok sa ating programa ngayong umaga. At muli, ingat-ingat dun sa mga pabalik ng Maynila dahil mga nasa biyahe, dahil may pasok na bukas, may pasok na ang mga estudyante at may pasok na sa trabaho ang mga manggagawa. Sa susunod na linggo, magkakarinigan pa rin ho tayo, magkakasama pa rin tayo dito sa Maynila, ito ang Pilipinas. Ako po si Leth Narciso at susunod na si Manang Milky Rigunan sa mga isyong pambayan. Pilipinas ang oras, 8:00 ng umaga. Galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato ng kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula.